go. Dok, taas, taas. Amen. Sa tingin nyo yung ginawa nyo kanina, makakabuti sa inyo? Stay natin, di ba? Tingin natin lalakas tayo doon, di ba? Napakahalaga nung pagpapalakas, nung strength and conditioning. Napakahalaga nun. Napakahalaga sa isang fighter or kaya sa isang atleta, no? Yung strength and conditioning. Yun yung pagpapalakas ng katawan. Kasi meron kang skills pero hindi malakas yung katawan mo, hindi ka preparado, wala din. Okay? Ito, may nais lang akong share sa inyo, yung sa 1 Timothy 4:8 sa Bible to. Kung may Bible kayo sa bahay nyo, basahin nyo. 1 Timothy 4:8. Ang sabi dito, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Lahat ba dito naniniwala sa Diyos? Sabi dito na maging maka-Diyos. Paano yun? Sa tingin natin, paano kaya yun? Gia. Tama. Isang uri ng komunikasyon yung pagdarasal. Pananampalataya. Number 1, kailangan may pananampalataya tayo. Magdadasal tayo, maikinig tayo. Kasi ang komunikasyon parang sa tao, hindi lang, pag nagdadasal kasi tayo yung kumakausap sa Diyos eh. Pero naririnig ba natin na sumasagot? Hindi, di ba? Sumasagot siya through Bible. Kung ano yung sinasabi niya, nandoon nakalagay yun sa Biblia. Kung anong mga sagot niya, sa buhay natin nakikita yon. Pero lahat ng katanungan natin, maitiyan natin sa loob ng Bible. Yun yung mga sagot. Wala sa Diyos ay relasyon, personal mong relasyon. Pag may girlfriend, boyfriend ba tayo, hindi natin gusto kausap. Pag LDR tayo, 'di ba, kailangan gusto natin nagtatawagan, ganun. Kailangan napakahalaga sa relasyon yung komunikasyon. So kung may pag-communicate tayo sa Lord, hindi lang tayo magdadasal kasi ang pagdarasal ay isang way ng pagkausap sa Kanya, pero paano niya tayo kakausapin? Magbabasa tayo ng Bible. Aatin tayo sa mga church na inaatinan natin. Maikinig tayo ng preaching, maikinig tayo ng salita ng Diyos. Minsan, makikita niyo sa Facebook Reels. Pagka nakakita kayo ng ganun, pakinggan nyo. Stop. Hindi yung puro kalokohan, ganun. Kasi kung wala tong sinasabi ko sa inyo, wala tayong lahat dito. Walang asyang na magiging silver medalist sa palarong pambansa. Sino tumulong sa kanya? Paliban sa sarili niya at sa mga nakapalibot sa kanya. Sino nagbigay ng buhay sa kanya? Sinong gumigising sa atin sa araw-araw? Tayo ba? Hindi. Kung iaalaw ng Panginoon na mamatay tayo habang natutulog, kaya niyang gawin yun. Mahal tayo ng Diyos. Una sa lahat, sa John 3:16 yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun, kung naalam niyo. Okay, napako siya sa krus dahil sa atin, dahil sa pagmamahal sa atin. Sana ganun din tayo. Bilang tao na nilikha niya, mahalin din natin yung Creator natin. And dito nga sinabi, mahalaga yung pagpapalakas ng katawan, pero mas mahalaga yung pagiging maka-Diyos or paniniwala sa Kanya. Kasi kung hindi tayo namumuhay ng naaayon sa Kanya, hindi niya ibibigay sa inyo kung ayaw niya. Kunwari, pangarap ni Gia, anong pangalan mo, bro? Pangarap ni Russell maging gold medalist or champion. Inyo na hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ na tagapagligtas at Diyos, pwede kayong sumabay sa akin. Willing ba tayong tumanggap sa Diyos? Willing ba natin tanggapin si Jesus Christ sa buhay natin at sa puso natin? Okay? Yung some of you, alam ko na tumanggap na sa Panginoon, yung mga nakakasama ko dito. Pero dun sa iba, dahil ito, sinishare ko sa inyo to, nagtuturo ako ng martial arts for free sa church.
dito lang ako nagsasabi kay Coach Leo na syempre, may pamilya ako, kailangan may bayad. Pero sa church, nagtuturo ako ng mixed martial arts bilang ministry. Bilang mahal ako ng Diyos eh. Binigyan ako ng skills na ganito, binigyan ako ng talent na ganito. Gusto kong i-share sa mga bata, sa mga katulad yung young people. Kasi ayoko na maranasan nyo yung naranasan ko. Basag ulo dito, away doon, away dito. Hindi maganda eh. Kasi bakit? May alam ako eh. Feeling ko hindi ako matatalo. Although hindi talaga ako natatalo sa suntukan sa labas. Kahit saan. Pero hindi ko pinagmamalaki yon. Ikinahihiya ako kung ano ako dati. Panginoon, ako po ay umaamin na ako'y makasalanan. Inaamin ko po, Panginoon, na hindi ko po kayang mabuhay nang wala kayo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ito na ibinigay mo sa akin. Ikaw po, Panginoong Jesus, ay kinikilala ko bilang natatanging Diyos at aking tagapagligtas. Kaya nga ayaw namin ni Coach Leo na naghaharutan kayo kasi mahal namin kayo bilang mga estudyante. And sana ganun din kayo sa mga teammates nyo. Pag hinaharot nyo yung teammates nyo, kanina ang dami ko nakikita dun sa long bar. Baka tamaan eh. Kasi once na tamaan ka nun, pumutok yung ulo mo, hindi ka makakalaro. Mapapagalitan ng magulang. Sino masisisi? Yung mismong bata lang ba? Let's go, on. Go. Sige ah. Pang. Ay, malakas. Go. Stance mo ah. Stance, wag masyadong nakatayo. Guys, yung stance nyo, ayoko nang nakatayo masyado ah. Kasi hindi hindi magaan kayo pag binuhat kayo. Okay? Gusto ko medyo naka-wide. Para pwede kang sumipa, pwede kang shoot. Okay? Go, 1, 2. Go, 1, 2. Huwag masyadong gigil para mas mabilis. Kasi pag masyado ang gigil, malakas. Pero mabagal yun, okay? Ano lang? Huwag din lang pang. Ay, pang. Okay, go. Good, go. Go. Mabilis pa. Go. Mabilis, go. Let's go. Mabilis, go. Saba, go. Pak. Hindi, hakbang dito ah, go. Hindi, umakbang ka. Okay, go. Pak, oh, pak, roundhouse. Pagka straight, pak. Straight na to, pak. Dalawang roundhouse. Go. Okay, mabilis ah, go. 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 One to sleep, tapos ano, yung one to sleep, yun yun. Pag sinabi ko one to sleep, yun yun. Okay, pero walang roundhouse ha. One to sleep, go. Apat, go. Isa ba? Go. Apat.